matapat sa ating mga piling panauhin para pagbigay liwanag po sa mangyayari sa ating Nazareno 2026. Of course, sa ating mga media partners, maraming salamat po. Well, we would like to welcome this year 2026 with a beautiful theme na dapat siyang tumaas at ako na may bumaba. Those are based on the scriptures. Those were the words of St. John the Baptist. As we all know, si St. John the Baptist ang nagbigay daan, naghanda ng daan para sa Panginoong Jesus. Such was a very crucial and important role. Especially during those times that the world, ang mundo noon, lipunan noon, ay parang malabo sa kanila ang Diyos. Remember, God from the very beginning in the Old Testament was just an image. Hindi nga po pwedeng makita ang Diyos. At that time, during the Old Testament, ang paniniwala po doon, pag nakita mo ang Diyos, mamamatay ka. So we need someone who will really prepare the people for the incarnation of God. Yung pagkakatawang tao ng Diyos. Which really surpassed all our understanding. Yun ay all because of God's love for us, that He chose to be like His own creatures. Like His own creation. But the best of all, of course, yung pagiging tao natin. And therefore, very crucial po yung sinabi na dapat siyang tumaas at tayo na may bumaba. Especially during this time and age na seemingly a lot of God a lot of entities, personalities, whatever we call it, who would like to pretend to be God. Who would like to pretend to be God. Kaya mahalaga po, especially nowadays, na makilala talaga po natin ang Diyos. And like St. John the Baptist, this event would hopefully usher God into the hearts of the people. Yun po ang mahalaga doon. Ano po? Lalo pa sa ating devotion sa mahal na pong Nazareno, it's now really increasing. Ano po? Sobrang dumadami po, especially as we are now a national shrine, and therefore, the Feast of Nazareno is already a national feast. It's being observed all over the Philippines. And in fact, marami na po tayo. We have big international community of devotees of Jesus Nazareno. Okay po? Yun po ang importante dito. Like, maybe all of you media people, you serve as, as a precursor. Kayo ay tagapagdala rin, nagbibigay taan din kayo para masumpungan ng mga tao yung katotohanan. Yun naman po ang talagang gusto mangyari natin. Ano po? So, this is our theme. We would like, with this theme, this celebration, na makita ng mga deboto ng bawat Katoliko, na pagiging mabuting Katoliko ay pagiging mabuting Pilipino. We would like, ito yung wish natin talaga for the longest time. Maiugnay natin yung pananampalataya natin sa pagiging Pilipino. Kasi there seems to be a dichotomy, something spiritual, something material. Hindi na po ngayon gano'n. Nagkaroon na integration yan. Yung pananampalataya natin, kailangan makita yan sa pang-araw-araw nating buhay bilang mga Pilipino. Yun ang ating trust ngayon. It's always been our trust. Pero yung devotion ng mga Nazareno, sobrang lalim, sobrang taas. I myself, I cannot measure, I cannot put into words, into a certain kind of measurement, yung nasaksihan kong devotion dito sa Quiapo. I just hope na yung lalim at lawak ng devotion na iyon ay talagang tatagos sa apat na pader ng simbahan. At ito ay makikita sa pang-araw-araw na gawain ng mga Pilipino. Can you imagine if millions of devotees of Jesus Nazareno will start to have this social conscience and social responsibility at magiging mabuting Pilipino? Wow! The Philippines is the best place that anyone can ever wish for. Okay? So yun po ang ating maraming salamat po sa lahat. We just came up from a multi-agency coordinating meeting. Sobrang overwhelmed na napakadami. It's a beautiful, and I would like also to share with you some media people. Let us feast on this. No? You're not just here to cover. Hindi po. Kayo mismo, let us feast on what Jesus is preparing for us dito sa fiesta. Ang dami niyang biyaya. Let's feast on it. Take something out of this coverage of this event, and take along with you something na magiging bahagi ng buhay mo at maibabahagi mo sa iyong pamayanan, sa iyong pamilya na inuuwian. Maraming salamat po at mabuhay kayo
at pagpalain ng mahal na pong Jesus Nazareno. Okay, maraming salamat si Reverend Father Ramon J. Licuanan, ang ating pong rector and parish priest ng Quiapo Church. Okay, yan po ang ating tema, no? Ang dapat siyang itaas at ako naman ay bumaba. Yan po ang ating tema ngayong Nazareno 2026. Okay, bago tayo magpatuloy, ilang paalaala lang po. Paki-set ang silent mode, yung mga gadgets po natin, ano? At yung mga cellphone and mga laptops. And iwasan mo na magkwentuhan sa tabi, ano po. Kasi kanina naman matagal na tayo nagkwentuhan. So mamaya, ngayon po, concentrate tayo sa ating press conference. Okay, ang ating next speaker po, si Reverend Father Robert Arellano, LRRMS, ang PIO at spokesperson po ng Nazareno 2026 para ipaliwanag sa atin yung gagawin mga activities, schedule, and venue po dito sa ating Nazareno 2026. Unang-una, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikipag-isa, sa mga at pakikipagtulungan sa gawain ng simbahan. Ang mga magaganap po na mga gawain ay nakasentro tayo sa dalawang mahalagang lugar. Unang-una, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, at ikalawa sa Quirino Grandstand. Ang nagaganap ngayon dito sa simbahan ng Quiapo, patuloy pa rin po ang ating mga misa nobinaryo. At ito ay sa ganap na ika-12 at 12:15 ng tanghali. At tayo ngayon ay nasa ika-8 araw na ng ating misa nobinaryo. At bukas, matatapos ang 9 na araw ng ating pagmimisa. Gayun din, bubuksan na natin sa ganap na ika-3 ng hapon ang mga fiesta masses po natin. At ito ay matatapos mismong araw ng kapistahan sa ganap na ika-11 ng gabi. Ibig sabihin, may magaganap na 33 misa, dire-diretso at walang patid. At sa Quirino Grandstand naman, magsisimula na mamaya ang ating misa para sa volunteers. Ito ay sa ganap na ika-6 ng hapon. At pagkatapos ng misa, bubuksan ang ating taunang pahalik. At ang una pong mabibigyan ng pagkakataon ay ang ating mga volunteers. Dahil simula na rin po ng kanilang mga tungkulin at obligasyon at magkakaroon na sila ng kanilang mga deployment sa kanilang assigned areas and responsibilities. Gayun din po sa darating na January 8 sa Quirino Grandstand, magaganap ang ating pag-vigil. So sa ganap na ika-6 ng hapon ay ang ating panalangin sa pagtatakip silim. Gayon din magsisimula na ang ating vigil, ang mga performance ng mga kabataan. Gayon din sasalubungin natin ang kapistahan ng mahal na pong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng Misa Mayor na pamumunuan ng kanyang lubhang kagalang-galang ang dating rektor at kura paroko ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, His Excellency Most Reverend Rufino Siscon Jr. Siya po ang mangunguna sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. At pagkatapos po nun, dire-diretso ang ating vigil, ang mga programa ng kabataan, at sa umaga, magbibigay na po ng hudyat para sa pasimula ng taunang translasyon. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat at naway ang pagpapala ng mahal na pong Jesus Nazareno ay sumainyong lahat. Okay, maraming salamat po kay Father Robert Arellano, LRMS, ang spokesperson po ng Nazareno 2026. At napaliwanag po niya ang activities na schedule at yung venue para sa ating coverage sa ating mga media. Okay, next naman po ang ating, alamin natin ang ruta ng prosesyon at ano ba yung procedure na gagawin po natin sa pamagitan ni Brother Alex Irasgan, Chief Coordinator ng Translasyon 2026. Magandang umaga po sa lahat. Bago po yung ilang kaganapan sa araw mismo ng kapistahan, nais po naming imbitahan ang ating mga kapatid sa media na pwede po ninyong samahan ang mga kawani ng pamahalaan at mga volunteer
sa media, sa health at medical response. Mamaya pong alas 4 ng hapon, mayroon po tayong special na misa para po sa inyo sa grandstand. Naroon na po ang imahen sa grandstand, kaya pwede na rin po kayong makahawak, makapagpahid ng inyong panyo at tuwalya kung inyong nanaisin matapos po ng misa. At matapos po ng misa na yan, ay magiging hudyat upang simulan na ho natin ang tradisyon ng pagpupugay o pahalik. Kaugnay po ng mga daraanan o ruta sa araw ng kapistahan, ang daan po papunta sa simbahan ay yung nakagisna na natin itong mga nagdaang taon. Tayo po ay papasok ng Plaza Miranda. Tayo po ay daraan sa Carlos Palanca, galing ho sa may Piatti o Isitan o yung Plaza Lacson, papunta ho ng kalsada ng Villalobos, papasok ng Plaza Miranda. Yun hong mga naglalayong dumaan sa Carriedo, kayo po ay hanggang dyan lamang sa Plaza San Juan. Hindi ho kayo makakapasok sa loob ng simbahan. Yung pong mga galing ng Quezon Boulevard, kayo po ay dun lamang sa gilid ng simbahan sa side ng Quezon Boulevard. Bukod tanging ang pila papasok ng simbahan ay sa Villalobos po lamang. Matapos ng misa, lahat po ay lalabas sa dalawang gilid. Ang nasa gawing gilid po ay lalabas ng Plaza San Juan, papunta ho dyan sa kalsada ng Evangelista, hanggang makalabas ho dyan sa Paterno hanggang Recto. Yun naman nung nandito sa gawing kanan, lalabas ho yan sa Quezon Boulevard, papunta ho sa ibabaw ng tulay o sa ilalim ng tulay, paikot ho sa kabilang side ng Quezon Boulevard. Para naman po sa mga nagnanais makapunta sa Misa Mayor sa Grandstand, ang mga daraanan po natin ay ang mga tulay ng Quezon Boulevard, MacArthur, Jones, Rojas, Nagtahan at ang mga iba pang daanan papuntang Rojas Boulevard, Top Avenue. Nais po namin ipaalala sa lahat na ang bukod tanging daanan ay sa pamamagitan lamang ng Top Avenue, Calao, Rojas Boulevard. Wala pong daanan sa kanto po ng Katigbak, Burgos at Rojas Boulevard. Para po sa ruta ng ating prosesyon, wala rin hong bago sa ruta ng 2024 at 2025. Ito po ay magsisimula sa Quirino Grandstand at lalabas po ito ng Independence Road, kakanan ng Katigbak Driveway, yan po yung sa may gilid ng Manila Hotel. Tatawid po tayo ng Rojas Boulevard. Yan pong kalsada ay magiging Burgos. Pagdating po sa National Museum, kakanan tayo sa Finance. At pagtawid po ng Top Avenue, yan po ay magiging Ayala Boulevard. Sa dulo ho ng Ayala Boulevard ay tatawid ho tayo ng tulay ng Ayala o Ayala Bridge. No? Pagbaba po ng tulay, bigla po tayong kakaliwa ng Carlos Palanca. At sa dulo ng Carlos Palanca, tayo po ay aabot sa Service Road ng Quezon Boulevard. Kakanan po tayo ron at kakanan po tayo ng Arlegui. Pagtawid ho ng tulay ng Arlegui, makalagpas ang pangalawang kanto, tayo ay kakanan sa may Fraternal, Vergara, Parnesio, palabas ho muli ng Arlegui. Paglabas ho ng Arlegui, tayo ho ay kakaliwa ng Pikasal. Maiksing kalsada po lamang ang ating babagtasin sa Pikasal. Bigla po tayong kakaliwa ng Concepcion Aguila. Sa dulo ng Concepcion Aguila ay nandun ang tulay ng Carcer. Tatawid po tayo ron. At pagtawid po natin ng tulay, kakanan tayo sa kalsada ng Hidalgo. Sa dulo ng kalsada ng Hidalgo ay naroon ang Plaza del Carmen, kung saan po nandun isinasagawa natin ang tradisyon ng dungaw na inilalabas po ang ating mahal na Birheng Ina na nandun po sa San Sebastian. Matapos po ng seremonya ng dungaw, kakaliwa tayo sa may Concepcion Aguila, pakaliwa ho ng Raon, pakaliwa ho ng Guzman, at sa dulo ng Guzman, lalabas ulit tayo ng Hidalgo. Kakanan tayo ron, tatawid tayo ng tulay ng Hidalgo, palabas ulit ng Quezon Boulevard, Service Road. At magka-counterflow tayo ron hanggang makabalik tayo ng Carlos Palanca. Pagdating ng Carlos Palanca, tayo ho ay kakanan. Sa ilalim ho ng tulay ng Quezon Bridge ay papasok po tayo, makalagpas ng Quinta Market, kakanan tayo sa Villalobos. At ang dulo po ng Villalobos ay ang Plaza Miranda
ang daanan po papasok ng simbahan ng Quiapo. Matapos po ng mga ruta, nais po namin ipaabatid ang mga ilang inobasyon na ating isinasagawa para ho sa pagdiriwang ng kapistahan ng 2026. Namalas po ninyo simula ho nang matapos ng pandemya ang patuloy na pagbabago at pagsisikap na maging ligtas at maayos ang ating pagdiriwang. Ang una pong inobasyon natin dito ay ang andas. Sa panlabas na anyo, wala ho kayong makikitang pagbabago rito kumpara sa nakaraang taon. Ito po ay gawa pa rin sa bakal at stainless at meron pa rin ho itong glass enclosure. Labang, sinisikap po nating patuloy na binabawasan ang mga taong umaakyat at lumalambitin. Kaya ho mapapansin ninyo sa gawing likod, mas pinaiksi ho natin ang krus para ho mas kumakaunti ang lumalambitin sa likuran nito. Ang layunin po natin dito ay proteksyonan ang ating imahen at huwag hong maapektuhan ang katawan ng ating mahal na Senyor. Gayon din po sa loob ng andas, may malaki pong pagbabago. Dati po ito ay para lamang tricycle na 3 ang gulong at meron lamang pong mga balancer. Ngayon po, 4 na po ang gulong nito at meron ng manibela. Meaning, para na ho itong owner-type jeepney. No, meron hong under chassis, may preno. Ang bukod tanging na wala lamang sa sasakyan ay yung makina. Gayon din po, mapapansin ninyo sa gawing likuran, sa itaas ng glass enclosure, na dati ay saradong-saradong pinto, para na ho itong perforated metal plates. Butas-butas na po ito, marami ng butas, at maaaninag na ninyo sa likuran ang imahe ng mahal na Senyor. Bakit po? Ito po ay sa layuning mabalansin natin ang temperatura, ang init na hinihinga ng mga deboto sa labas ay makapasok sa loob ng ating glass enclosure upang magkaroon ng balanse. Sa simpleng dahilan na gusto sana nating solusyonan yung problema ng moisture sa salamin. No? Ayon po sa mga eksperto, ito po ay dahil sa magkaibang temperatura na umiiral sa labas at loob ng glass enclosure. No? But at the same time, meron pa rin po tayong mga inilagay dyan na mga exhaust para ho magbalanse ng ating temperatura. Pangalawa pong inobasyon na ginawa natin, lagi ho ninyong tinatanong kung naputol ba ang lubid. Opo, taon-taon po napuputol ang lubid. So para ho magawa na natin ang solusyon na hindi na tayo naghihintay na makabalik ang ating imahen sa ating simbahan ng putol ang lubid, meron na po kaming ginawa ngayon, inihanda, 2 set po ito ng mga lubid na kung sakali hong maputol saan man sa ruta ng prosesyon, ito po ay madali nating mapapalitan. 2 pong iset ito, bagamat hindi kasing haba ng nakalagay sa simula na 50 meters, ito po ay may 30 metro bawat gilid. No? Pangatlo pong inobasyon na pinapairal natin ay ang mga road and bridges closure. Isasara po natin sa lahat, pati sa mga deboto at mamamasan, ang tulay ng Palangka at Ayala Bridge. Ito po ay sa layunin nating hayaan na po muna nating makatawid ang ating imahen nang hindi nahihirapang tumawid ng tulay. Ganon din po, isinasara po natin ang 3 major corners, no, na dinadaanan ho ng ating prosesyon. Yung corner ng Rojas Boulevard, Katigbak at Burgos. Yan po yung sa paglabas mismo ng Luneta Grandstand. No? Dahil based on our experiences, yan yung major choke points na atin nung nararanas. So lagi ho natin yung nagiging problema. In 2024, sinara ho natin yan. Mabilis ho tayo nakalabas. In less than 1 hour, nakarating tayo ng Pinance Road. But last year, we experienced 1.5 hours na ho. Nandun pa rin kami sa Manila Hotel. No? So sikapin ho natin isara yan. Ganun din, isasara natin yung 2 major intersection sa ibaba ng tulay ng Ayala. Yung tulay ng Romualdez at Ayala Boulevard. Yan ho yung galing ng Top Avenue. Hindi ho natin papayagan ang mga tao na maghimpil doon sa corner na yon para hindi ho sila makaakyat ng tulay. Ganun din, sa kabila naman ho ng Ayala, ang kanto ng Palangka, Casal, Solano, Padilla ay nakasara po sa lahat ng deboto. Ang intensyon po ng pagsasara ng mga tulay na ito at ng mga kalsada ay hindi po para pigilan ng mga deboto na makiisa sa translasyon.
Ang ultimong layunin po sana natin dito ay ipairal natin ang tunay na pagsasabuhay ng posisyon. Hayaan po muna natin ang ating mahal na senyor na mauna. Tumabi po muna tayo sa gilid at pagtawid ng senyor, pwede na po tayong sumunod sa ating posisyon. Kaya sana, ang pakiusap po sana natin sa lahat ng mga deboto, pwede po kayong maghintay sa gilid ng mga ruta ng posisyon. Pwede po kayong sumunod sa likod ng andas. Huwag na lamang po sana nating salubungin, huwag na lamang din po nating sanang pigilan ang pag-usad ng andas. Pangatlo pong inobasyon na pinaiiral natin sa posisyon, we mobilize IHOS police, devotees police. They are all devotees, they are all IHOS. Matagal na po namin silang kapatid sa pagdedebosyon at pananampalataya. Maglalagay po kami ng 4 na IHOS police sa 2 gilid ng ibabaw ng andas upang tumulong sa mga IHOS na pigilan ang mga mamamasan na umakyat sa andas. We mobilize devotees police and IHOS police dahil sila ang sanay sa crowd management at pagkokontrol ng mga tao. Pero hindi po sila nandyan bilang mga pulis. Sila po ay nandyan bilang mga IHOS, sila po ay nandyan bilang mga devotees. Tulad ng mga deboto, sila o ay hindi magsusuot ng uniforme ng pulis. Ang isusuot po nila ay ang mga damit ng mga deboto at mga mamamasan. Tulad ho ng mga deboto at mga IHOS, hindi ho sila nakasapatos, hindi ho sila naka-combat shoes, nakapaa din po sila tulad namin. Tulad ho namin, sila ho ay aawit din ng mga spiritual na awitin, sila ho ay mga magchachant din ng tulad ng biba. Wala ho silang gamit ng pananakit at hindi ho sila mananakit. So ang pakiusap po natin sa mga kapwa deboto, ituring ho natin na mga kapwa natin deboto, kapwa kapatid ang mga IHOS police at ang mga debotong pulis dahil matagal na ho natin silang mga kasama. Dagdag pong mga kahilingan sa mga deboto, para po sa mga magulang at nakakatandang deboto, pinapakiusapan po nating ingatan at protektahan natin ang ating mga kabataan. Turuan po natin sila ng tamang debosyon na magsimba na lamang. Karamihan po ng mga napapaulat na major casualty sa mga nagdadaang traslasyon at pagdiriwang ng kapistahan ay kapwa kabataan. Ingatan po natin sila, hindi ho nila alam ang pisikal na sakit na kanilang dadanasin kapag ka sila ay sumampa sa andas o di naman kaya ay yung adventurismong umakyat sa bubong ng glass enclosure. Napakahirap po na lumundag ng 4 na metro ang taas. Sigurado pong masasaktan ng mga bata rito. Sila po ang mga umaakyat sa bubong, sila po ang mga umaakyat sa andas at lumulundag na animoy tubig yung kanilang nilulundagan. Mapapansin po ninyo, sila yung mga paulit-ulit na umaakyat sa andas. Kaya ang pakiusap po namin sa mga nakakatandang deboto, sa simula pa lamang po ng kanilang pagsisikap na sumampa sa ating mga balikat o ulo, pababain na po natin sila at itabi. Sa kanilang pagnimula pa lamang pagsisikap na sumalang sa paghila ng lubid, turuan na natin silang tumabi na lamang upang huwag masaktan sa paghila ng lubid. Sa lahat po ng mga daraanan ng prosesyon o ng traslasyon na may pag-aari na may canopy o bubong o bakod na pwedeng sampahan ng mga kabataan, pakiusap po na sawayin natin ang mga kabataan upang huwag silang masaktan. Sa mga kapwa deboto, kami po ay may mga panawagan. Nawa ay makiisa po tayo sa panawagan ng ating simbahan at kaparian. Gawin nating mataas ang kabanalan, kaligtasan at kaayusan ng kapistahan at prosesyon. Hindi po ito panahon ng pagpipihati, ito po ay panahon ng kapistahan. Ayon po sa ating tema, sana lahat tayo isa puso at isa isip natin ang mga salitang ating itaas sa Jesus. Tayo ay bumaba. Pwede po tayong humila ng lubid, pwedeng sumalya, pwedeng magwagayway ng inyong panyo at tuwalya, pwedeng mangandila, pwedeng manalangin, huwag na lamang po sanang sumampa sa andas. Ang mga kapulisan po ay hindi nating kalaban.
Isa po natin sila sa pangangasiwa. Sila po ay mga kapatid nating kapwa deboto at nananampalataya. Kaya po sa mga nagpapakalat sa social media na itinuturing na kalaban ang mga kapulisan sa pag-aasayos ng posisyon, sila po ay hindi mga tunay na mga deboto, bagkus ay mga instigator na may pansariling interes. Huwag natin silang paniwalaan dahil hindi sila mga tunay na deboto. Kapag may nakita po kayo sa social media na nananawagang biguin ang kaayusan, patagalin ang posisyon, ituring na kalaban ng kapulisan ang mga kapwa deboto at kutyain ang ating simbahan at kaparian, huwag po natin silang paniwalaan dahil hindi sila tunay na deboto. Tama po si Cardinal Advíncula. Deboto lamang ang makakaunawa sa kapwa deboto. Pero nais po nating ipabatid, mga kapatid, ang tunay na deboto nagsisimba, sumusunod, tumatalima para sa kabanalan, kaayusan at kaligtasan ng ating posisyon. Kapag ang isang individual po ay nananawagan ng pagtuligsa sa ating simbahan, sa ating kaparian, sa kapwa deboto, sa mga opisyal ng pamahalaan na nasa inyong harapan, sa kawani ng pamahalaan, sa kapulisan, hindi po ito mga deboto. Kapag ang isang individual ay sadyang pinuputol ang lubid para manubotahe, hindi po ito deboto. Kapag ang isang individual ay may dalang kutsilyo, asero o gamit na nakakasakit para manakit ng kanyang kapwa, hindi po ito deboto. Kapag ang isang individual ay nakikipag-away at nakikipagsuntukan sa ibabaw ng andas at sa hanay ng posisyon, hindi po ito deboto. Kapag ang isang individual ay nananawagan na patagalin ang posisyon para sa kung anumang kadahilanan, hindi po ito deboto. Dahil ang tunay na deboto ay para sa kabanalan, kaayusan at kaligtasan ng ating kapistahan. Kaya sana, mga kapwa deboto, sana po ay isabuhay natin ang tunay na diwa ng pagiging deboto sa ating misyon, sa ating traslasyon at sa ating debosyon. Muli, ating itaas sa Jesus, tayo ay bumaba. Viva Señor Jesus Nazareno. Maraming salamat po. Maraming salamat kay Brother Alex Irasga, ang Chief Coordinator ng Traslasyon 2026. At ngayon naman, napakagandang paliwanag po ni Brother Alex Irasga ang panawagan ng simbahan para sa pakikiisa sa mga debotos na gawing mataas ang kabanalan, kaayusan at kaligtasan po ng Traslasyon 2026. At ngayon naman, para ipaliwanag ang security, safety and traffic na ating gagawing Traslasyon 2026 o ang Nazareno 2026, tawagin po natin ang mula sa MPDDD Operations, si Police Colonel Emil Tumibay. Pakipress lang po. Pakipress ng matagal. Mula po sa Timbulan ng Laya at Diwang Dakila, isang mapagpalang umaga po. Meron po tayong mga nilatag na pong mga pagsasarado ng kalsada at mga alternatibong kalsada na naipost na po natin sa ating lahat ng tungtungan sa ating social media account. Kasama na po natin yung Manila PIO at yung simbahan po. Ito po ay magiging gabay ng ating mga kababayan. At yung sa ating pagsasarado po sa araw po ng January 8 po, meron po tayong pagsasarado. Magsisimula po ito ng alas 9 ng gabi po. Ito na po yung umpisa ng ating gaganapin mga activities dyan. Ganun pa man po, meron din po tayong pagsasarado dito po sa ating pahalik. Dito naman po yan sa may area ng Quirino Grandstand na naipost na din po natin sa ating mga social media account para po maging gabay. At inuulit po namin ito, tinatrampit po namin ito. Sabi nga pa natin, napakarami po nating mga social media users, 80 million po ito. Ito po yung pinakamabilis na pamamaraan para po marating po sa kaalaman ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. At karagdagan na lamang po,
ang Manila Police District po sa ilalim ng NCRPO ay nakahanda na po sa pagganap sa aming tungkulin na maisaayos at masecure ang mga pagdarausan ng mga aktibidad in relation dito sa ating kapistahan ng ating mahal na Nazareno. Magtatalaga po kami ng kaukulang bilang ng PNP personnel sa tatlong major areas na kinoconsider natin na kailangan nating i-secure ng maayos, yung Area 1, yung Quirino Grandstand. Ang Area 2 po natin, yung kahabaan po o buong ruta ng traslasyon, at ang Area 3, yung Quiapo Church. So mayroon po tayong humigit kumulang na 15,000 PNP personnel na magsisecure po sa mga areas na yan. Kasama po natin, hindi lamang po dito sa NCRPO, maging ang ibang region po ay magpapadala ng kanilang mga tauhan. Ang Region 3 at ang Region 4A po ay magpapadala ng kanilang tauhan upang dagdagan po ang aming puwersa, i-augment ang aming puwersa. Maliban po dito ay magtatalaga din po ang other security sector, other uniform services ng kanilang mga tauhan upang ensure po na magiging mapayapa at maayos yung ating pagdiriwang. Salamat po. Okay, salamat pala po sa LPD operations para sa ating preparasyon ng security at ng ating pong magiging traffic po sa ating gagawing Traslasyon 2026. Okay, kung kanina na po part ng innovation na ating gagawing Traslasyon 2026 ay meron tayong mga police devotees. Meron din tayong mayor na deboto po dito sa ating gagawing Nazareno 2026. Kaya tawagin po natin ang mayor ng Maynila, si Honorable Francisco Isko Dumagoso. Thank you po. Magandang Thank you. At magandang umaga sa ating mga kasama at sa ating mga kaibigan sa media. Well, maliwanag na po ang panawagan ni Brother Alex Irasga para sa mga deboto at attendees ng ating kapistahan. No, at I think that's good enough already. It's very clear. The message is very clear. But I would like to take this opportunity to thank all national government agency. No? On behalf of the people of Manila, pinagpapasalamat namin na maraming ahensya ng national government na tumutulong upang maging banal, ligtas at maayos ang ating kapistahan ng Pong Nazareno sa 2026. So kami talagang pinagpapasalamat namin yun. At gusto ko rin kayong i-update that the other day I asked the City Engineering Office to update me regarding to our request to certify bridges in the city of Manila where our procession or traslasyon will pass through. And we got already the certification. I will furnish you the copy of it. That Quezon Bridge, Arlegui Bridge 1, Carlos Palanca Bridge, Ayala Bridge, at base sa kanilang pagsisiyasat ng mga ininyero nila ng DPWH, based on 2025 road and bridge inventory assessment of this region, the above mentioned 4 bridges are rated to be fair in condition. Fair in condition. So this is a very important matter to us as a city government that we are being assured by the national government na ligtas sa tawirin ang ating mga tulay. Because as you all know, some of our bridges are being fixed by the national government through DPWH. So all in all, okay naman.
At gusto lang namin na i-share this sa inyo. Kung sakaling kakailanganin ninyo on top of the paalala ni Brother Alex Irasga, meron din po kami paalala. Bilang pagtugon sa panawagan at adhikain at tema ng kapistahan ng Poong Nazareno sa 2026 na pinamumunuan ng simbahan. Yung itaas natin ng Diyos, ibaba ang sarili. In line with that, I already created some measures that will strengthen the direction or request of the church, the leadership of the church. Sabi na ni Brother Alex, ito naman ang amin. Wala pong magiinom sa kalsada. Wala pong gagamit ng paputok at magtitinda ng paputok. Kukumpiskayin po namin lahat yan. Hanggat maaari, ipagdiwang natin to ng kabanalan. And kung gusto rin naman natin magsaya, wala naman pong aawat. Pero meron po tayong takdang responsibilidad sa ating sarili, sa ating paniniwala, at sa ating kapwa mamamayan. So, these things, these measures were already sent to the general public the other day during the Talk to the People of yours truly. And inuulit ko lang, dagdag paalala, ito naman ay pangkalahatan para sa kaligtasan ng mga dadako. Through your help sa ating mga media, sa akin namang mga kapitbahay sa Metro Manila at ibang dadako, sa mga araw na iyon, 8 at 9, kung wala rin naman po kayong mahalaga at importanteng lakad, no? Suggestion po namin, huwag muna kayong dumako sa lungsod ng Maynila because our streets will be challenging. Kung halimbawa naman, kayo dadako dala ng ating pagsimba at pakikilahok sa kapistahan, ay tingnan po ninyo ang katulad ng sinabi ni Colonel Ines kanina, yung mga pages ng Manila Public Information Office kung saan maaari kayo makaparada, makadaan, at mga iiwasang kalsada dahil ito naman ay magsasara. So muli po sa ating mga media, baka kakailanganin nyo ito as you've been noticing for the past 2 major activities in the city of Manila. There is an innovation that the city government did, extending medical personnel and emergency personnel courtesy of your city government in the past 2 activities last November and September. But for purposes of baka kailanganin ninyo, meron po kaming 8 staging area. Pamantasan Lungsod ng Maynila, Calao Maria Orosa staging area, Natividad staging area, San Marcelino staging area, Mendiola staging area, Far East Air Transport Incorporated staging area, and P. Gomez staging area. At kung po pwede, kung gusto nyong i-access yung aming CCTV monitoring, we would like to welcome you to the office of MDRRMO so that you will have a bird's eye view of the activities, because maybe some of your equipment, hindi ko na i-detalye, baka yung ibang equipment ninyong gagamitin to have a visual or bird's eye view visual ay hindi nyo magamit. So you may or might need some visual. We would like to extend assistance to each and every one of you that you will have an access through Director Arnel Angeles
in our command center in the city government. That yun po ay nasa City Hall. At yung iba naman sa inyo, familiar na doon. So now I'm giving you authority, a privilege to come and take and use this data. You have now authority to use the data or the recording or those video. Now, dadagdag ko lang, no? Ang two main command posts nasa kalsada, on top of that MDRRMO, yung nasa Cartilla at P. Gomez. So these are the areas na maaari ninyong, halimbawa, dahil napapansin ko naman, may mga insidente kasi na may mga media, tinutulungan nila yung mga na-aksidente or nasusugatan. Ayan po yung mga area na maaari ninyong pagdala. Pangatlo, kami po ay nananawagan sa sasabay sa kapistahan o translasyon na makikipagharimunan. Maghahanap buhay ba? Yan di naman natin maiwasan. Ayaw ko rin naman ipagdamot. Pero, may kaukulang pong responsibilidad. Iwasan po ninyo na yung mga stake ng fishball, ng mga kikiam, and so on and so forth, na itapon sa kalsada. Sapagkat marami sa deboto natin nakapaa. Marami. Generally, if not all. And this may cause harm to others. Or huwag magbebenta ng mga botelya. At kung meron mang plastic, ilagay nyo po sa tamang sisidlan. And sa inyong karanasan, under our watch, while umuusog ang translasyon, nasa likuran niyan ay ang pamahalang lungsod ng Maynila, ang ating Lionel at DPS at Engineering. Para na sa ganoon, as we move forward and closer to the church, maliwalas na muli ang ating lungsod. But, siyempre talagang may maghahari mo nandyan. Magtitinda. Yun lang ang panawagan ko. Huwag nilang harangan ang mga kalsadang nasaad na, naitakda na, at nailaan na sa ating mga devotees. As you all know, since last night, Villalobos, Hidalgo, Evangelista, surrounding the church is clear of any obstruction. And these are not new. These are normal practice of your city government to ask our vendors in the area na wag muna at this time. So, other than that, if you have any more question, I'll give the floor to everyone. So, muli po, ay tumugon po tayo sa panawagan ng national government, ng local government, the men and women uniform personnel, at higit sa lahat ng panawagan ng simbahan. Ang dahilan kung bakit tayo magsasama-sama sa 8 at 9. Magandang umaga at pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Maraming salamat kay Mayor Francisco Escoto Magoso, ang mayor po at deboto rin ng Pong Jesus Nazareno. Okay, ngayon bago ang ating pong open forum, ito po, papigyan natin nagmensahe, wala naman sa MMDA, ang General Manager nandito po sa General Nicolas Torre III. Hinggan po natin ang mensahe sa General. Maraming salamat. I think the Mayor have already sufficiently explained everything. Ipaliwanag ng Mayor. So, ang MMDA nandito para sumuporta sa lahat ng mga aktibidades at simula pa man a week ago, nagsimula na tayong ang suporta natin by way of providing yung mga barriers, yung mga borderlets, at yung iba pang mga pangangailangan sa aktibidades na ito. So, hanggang sa activity at hanggang sa pagkatapos, hanggang sa paglilinis din, magtutulungan kami ng ang MMDA at sa LGU sa paglinis ng aftermath itong ating activity na ito. Maraming salamat. Maraming salamat, General Torre. At atin namang hinga ng mensahe din mula sa Department of Health, si ASEC Gloria Balboa.
Magandang hapon na po, Mayor, and then sa lahat po ng mga kasama natin dito. Father, well, ang Department of Health po, sa pinangungunahan ng ating Secretary Teodoro Herbosa, andito siya kaninang umaga. Okay, now, ay nakasuporta po dito sa ating the Feast of the Black Nazarene, just like in the previous years, kasi taon-taon naman itong ginagawa. So nakahanda po kami. Ang ating mga hospitals po ay naka-code white alert. So ibig sabihin nun, yung kanilang mga emergency rooms ay nakahanda, may mga dagdag na personnel at saka mga supplies, mga gamot. Kasi syempre, naka-ready sila kung may mga dadalhin man na i-refer na mga kung anumang mga injuries na magkaroon na sana wala naman dito sa ating lalo na sa translasyon. So ganun po. At aside from that, nag-deploy po tayo ng 20 health emergency response teams. Mga 206 na katao po ito. May mga doktor, nurses, saka mga allied medical professionals na naka-station po sa mga strategic areas sa ating 3 key areas natin, zones. Doon po, meron silang mga personnel, kompleto ng emergency equipment, mga gamot, at may mga ambulansya po. Okay. Now, ito po para masiguro na ligtas po ang ating mga deboto, at hindi lang mga deboto, pati rin siyempre yung mga nangangasiwa dito sa event na ito, di ba? Kasi kailangan din natin silang alagaan. And ito pong paniniguro ng kaligtasan at kalusugan ng ating mga mamamayan ay in coordination po sa mga iba pong mga medical teams din po. Private sector, ang ating PNP, meron din po, of course, ang ating sa simbahan. Kaya meron po tayong mga tinatawag na may mga marshals. So kung halimbawa meron ng mga nagkaroon ng kung anumang mga biglang kasakit, no? Kasi nga, pwede yun, because of the crowded situation, yung mga may sakit halimbawa ng hypertension, no, or nagkaroon ng konting injury, syempre kailangan mabigyan ng agapang lunas. So meron pong magdadala doon sa ating station. Kasi since crowded, hindi basta makapasok yung ating mga ambulansya. So meron magdadala, meron po tayong mga volunteers doon sa ating mga emergency station, and doon bibigyan po ng first aid, and ita-triage po yan, at kung kinakailangan nga po na dalhin sa hospital, identified po kung saan ho yung mga nearest hospitals na pagdadalhan sa kanila para masiguro po na ligtas po ang ating mga deboto at sa lahat ng lalahok dito. And panawagan na lang po, gusto ko rin bigyan ng panawagan, gaya po ng mga ibang ahensya na as a preventive measure, I know maraming gustong sumali, no? Mga talagang devotees nitong Black Nazarene, pero sana yung mga may sakit na mga chronic diseases, na mga immunocompromised, yung ating mga elderlies, yung mga bata, buntis, sana wag na lang pumunta kasi crowded area nga, no? Meron naman tayong live streaming, di po ba, Father? Kaya pwede naman lang kung doon. Kasi ayaw natin na, lalo kung may hypertension sila, no? Or may diabetes, gano'n, doon na atakihin. Okay, so, pang-preventive measure lang po sana yon. At ayaw natin na makadagdag po sa ating mga asikasuhin. And then, syempre, yung mga kailangang dalhin, no? Magdala po ng konting pagkain. Kasi, syempre, mahaba yan, no? Na activity, baka gutumin, and then, ayan, mapamaypay, at yung mga gamot nila. Kasi baka meron pa rin talaga magpumilit na umattend, kailangan dala nila ang kanilang mga maintenance drugs. So, ayun po, no? Kasi sabi nga, prevention is better than found cure. So, kailangan ma-prevent po natin yung mga ganon na pangyayari. So, yun po, at masa po kayo na in full support po ang Department of Health dito sa ating activity na to. Maraming salamat po. Thank you so much, Asset Gloria Balboa ng Department of Health. Okay, bago sa ating pong open forum, we would like to acknowledge also the presence of Honorable Angela Ley Atienza, ang ating Vice Mayor po ng Maynila, nandito rin. At ang ating pong
Director ng OCD NCR National Director, si Director George Kaiser. At sa ating open forum, kung sino po yung nakalista, siya ang unahin sa ating question and answer. And we have 2 microphones on both sides dito po sa ating harapan, sa gilid. Yung mga reporters na tatawagin, punta na lang po dito sa unahan. Then please state your name, your media entity, and kanino po, para kanino yung question na gusto nyong ibato. Ayan, ibato nyo na lang. Okay, una po sa ating open forum, ang wala sa Inquirer.net, si Kit. Hello po, good afternoon po. For our sila Reverend, tanong ko lang po, clarification lang po dun sa pahalik because there was an interviewer in ang sabi po is tinanggal lang po yung pahalik due to the pandemic. But dito po sa aming media kit may nakalagay po na bawal po ang pahalik. So, pa-clarify na lang po. Noong pandemic po, wala po talaga tayong pahalik dahil nga po bawal ang pagpupulong. Ang tinawag po natin dito ay pagpupugay. At sa pagpupugay, inilabas po natin ang imahe ng mahal na pong Hesus Nazareno sa unahan ng simbahan ng Quiapo. Ang term na pagpapahalik ay paghawak sa imahe. Nagaganap ang pahalik hindi lang sa grandstand, kung hindi mismo dito sa simbahan ng Quiapo. Pag sinabing idinampa ang kamay natin sa imahe, tinatawag na yung pahalik. Hindi necessary lang kailangan i-kiss, no? Because of the term na halik. Pag hinahawakan ng isang imahe, kinukonsider na natin tong paghalik, no? Dahil ito ay ating reverence, pagbibigay pugay, paggalang. Tuloy pa rin po ang ating taunang pahalik. Kagaya ng nabanggit sa schedule kanina, right after ng misa mamaya, alas 6 ng hapon, matatapos mga bandang alas 7 ng gabi, bukas na ito unang-una sa ating mga volunteers, including our partners in media. Una po kayong makakahalik o makakahawak sa imahe ng Poong Hesus Nazareno. At ito po ay magtutuloy-tuloy hanggang kapistahan, hanggang sa huling tao na pupunta at bibisita sa Quirino Grandstand. Pero side by side, may pahalik na nagaganap sa loob ng simbahan. Meron tayong sanctuary dito sa baba, and at the same time yung linya nagpuproceed doon sa pinaka-imahe sa altar ng simbahan. At ito po yung kanilang hinahawakan, pinupunasan ng banyo. Meron pa rin po. Pero Father, sir, to clarify po, hanggang hawak lang po ang pwede? Maaari po silang humalik, punasan. Pwede po humalik? Pwede po, dahil wala na naman po tayong pandemya ngayon at nasa normal na sitwasyon na po tayo. Ito po yung ginagawa before pandemic. At siguro alam naman nating lahat na wala na naman tayong mga pandemyang nararamdaman or major restrictions. Pwede silang humalik sa pamamagitan ng kamay o kung gusto nilang parang magmano, pwede nilang gawin yun. Pero again, sinasabi natin, bago natin gawin yon, kailangan as much as possible, kung may dala ng alcohol, gawin yon. Kasi naman may tagabantay din doon na nagpupunas din naman para masigurong malinis yung imahe ng ating mahal na Poong Hesus Nazareno. And then, a second question lang po, anyone can answer. Meron po ba tayong estimated number of attendees? Taon-taon po naming sinasabi ito na generally we do not anticipate a specific number. Pero handa po ang hanay ng simbahan sa pakikipagtulangan ng City Government of Manila, hanay ng kapulisan, na tanggapin ang milyon-milyong mga kadiboto na nais makipagdiwang sa taunang prosesyon. Last year, we do not expect the number to rise. Kasi nga po, nagsimula na ang pagdiriwang ng kapistahan ng Poong Hesus Nazareno sa buong Pilipinas. So, ine-expect namin kukonti. Though we do not have the numbers and figures, pero last year na itala ang pinakamadaming deboto na dumalo sa mga pagdiriwang.
So more or less, kung sakaling dumami, handa tayo. Kung sakaling lumiit dahil may mga pagdiriwang sa kanilang parokya, ito po ay ating gagalahin. Depende na rin sa mga deboto natin kung paano nila nais ipagdiwang ang kapistahan. Lagi naming sinasabi na hindi po nakabase yung bisa ng panalangin sa pagpunta, kunwari dito sa Quiapo or Quirino Grandstand. Kahit sa kanilang bahay, kahit yung mga kadiboto natin nasa Mindanao at Visayas, bukas ang ating mga social media platform. Ang Panginoon, alam niya ang laman ng ating puso. Kaya nga lagi rin namin sinasabi, kagaya ng sinasabi ni Kuya Alex, hindi mo maitatawagin ng isang deboto na dito nga pero hindi naman gumagalang sa alitintunin ng simbahan. Mas mainam pa na nasa bahay, yung mga matatanda, kabataan, nagdarasal ng taimtim, pinakikinggan ng kanilang panalangin. Dahil nakabase tayo sa pananampalataya o pananalig ng isang deboto. Sir, last question na po. Meron po ba tayong dress code apart from bawal yung nakakap, bawal yung naka-hoodie for our devotees? Definitely, wala naman tayong piniprescribe na dress code. Siyempre, kung sino mang nais magsimba, you need to dress properly. At ito yung isang paanyaya natin. Bago tayo umattend sa taunang traslasyon, dapat ang isang deboto nakapagsimba. Kasi ito ang pinakamahalaga sa lahat ng ating pagdiriwang. Ang pinakamataas na uri ng pagsamba at panalangin ay sa banal na misa, na kung saan tinatanggap natin ang salita ng Diyos sa ating buhay at tinatanggap din natin mismo si Kristo sa banal na komunyon. Kaya nga lagi naming sinasabi, kahit makasampung prosesyon kayo, kahit magprosesyon kayo 24 hours, hindi pa rin yan matutumbasan ng pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Thank you po. Okay, thanks so much. At we are recording na po yung ating mga reporters. At least 2 questions ang ina-allow sa atin for open forum. Next, sa list po natin from ABS-CBN News, si Jessie Cruzat. Good afternoon, ma'am, sirs. I have 2 questions lang po. Siguro sa Manila LGU po kay Mayor Isko. Mayor, nabanggit po kanina na ipinagbabawal po natin yung pag-iinom. Ano po yung possible consequence na mangyayari if ever mahuli po natin na may mga nag-iinom pa rin? In violation of Ordinance 9. Yes. It's mine. The executive order is only an order on the basis of an existing ordinance. Yung Ordinance 5555. You will be violating Ordinance 5555, drinking in public places. So these are going to be implemented strictly in the entire time ng activities doon sa area lalo na ng dadaanan. And the other part is, selling of liquor in the city of Manila is not a right. It is a privilege, and it's being suspended by your city government in the area, as stated in the said order. Thank you, Mayor. Siguro sa part naman po ng Department of Health, kay ASEC. Ma'am, good morning. May mga nare-record na pong so-called super flu sa ibang bansa. Matanong ko lang po, ano po itong super flu na ito? At possible po ba itong magkaroon ng possible po ba ito maging harm din sa mga taong dadalo para dito sa Nazareno? If ever meron po tayong recorded dito sa bansa natin. Okay. Actually, yung sinasabing super flu, ay isang strain po ng ating influenza A, okay, na mas kilala natin yung AH1N1. Pero ngayon nga, meron tayo nitong AH3N2 na actually hindi lang naman to bago ngayon. Meron na to noong 1960, sa US,
kuha sa mga turkeys. Pero ayun, parang nag-resurface etong 2025. Kasi syempre ganun yung virus nag-mutate sila. And una sa mga ibang bansa. At meron na rin po tayo dito, pero konti lang sa Pilipinas. At hindi naman siya ganun talagang nakakatakot, no? Kasi konti lang yun dito sa Pilipinas. At kaya lang sinasabi nilang super flu kasi yung symptoms niya, kasi influenza rin lang to, no, is kagaya ng ating the usual flu natin, may fever, may cough, merong headache, body malaise, pero mas severe po yung symptoms nito. Okay, yung ating sakit sa ulo, yung body malaise, mas severe siya at saka mas mahaba yung symptoms. So, yun po yun. Kaya siya tinatawag na super flu. Pero, yun nga hindi naman siya delikado sa ngayon dahil hindi naman talagang nakakatakot siya. So for record, ASEC, wala pong dapat ika-alarma yung mga debotong pupunta para makikisa sa traslasyon. Yun, naman kasi, yun nga, ito naman kasi panahon ngayon, di ba, malamig pa rin. Talaga may expected naman na tumataas yung mga flu cases natin. So, wala pa naman kami nakikitang trend talaga na mas tumataas siya kesa sa normal. Okay. But then, bilang paalala na lang po, kasi kung halimbawa tayo ay inuubo, so regardless po anong klaseng influenza yan, flu, at kung sana manatili na lang tayo sa bahay. Or kung pupunta man tayo, yun po yung mga nagmamask. Yun po yung may ubo. Okay, so hindi ho sa yung karamihan, no? Kasi siyempre ikaw, kung meron ka simptoma inuubo, ikaw yung nag-spread ng mga virus, no? So, ikaw ang dapat mag-mask. Ayun po, para hindi mo maikalat yung virus. Yun po. Thank you, ma'am. Thank you po. Okay, thank you so much. At wala naman sa DZMM, si Trisha Lindo. Okay, si Third Edward. reason po, wala po si Trisha umuna po. Pangalan po nito for the church po, Father Jade, Father Robert. Ano lang po, possible po ba na maging maaga yung pagsisimula ng pahalik considering na marami na pong tao ngayon sa Quirino Grandstand? And second, tatanong din po, after po ba makaalis nung buong Nazareno sa Quirino Grandstand, are we still continuing the pahalik o hanggang kailan po matatapos yung pahalik sa Quirino Grandstand? Thank you po. Ang atin pong pahalik ay sisimulan right after ng misa mamaya. So kahit na marami pong tao doon, hindi natin to bubuksan agad dahil lang sa dami ng tao. Ang hudyat ng simula ng pahalik ay pagkatapos ng misa. Pagmasdan ninyo ang kahalagahan ng misa, magsisimula ang ating gawain sa ating pasasalamat. Saka bubuksan pa lang ang pahalik. Bilang indikasyon na ang pinakamahalaga pa rin ay misa. No? And at the same time, dire-diretso po ang pahalik kahit makaalis na ang landas. Kagaya ng aking nasabi kanina, hanggat may nakikita pang tao na pumipila, hihintayin at hihintayin po yan sa loob ng kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ngayon, kung sakaling nakita na for quite some number of minutes na wala nang pumupunta sa araw ng kapistahan, that's the time na amin ang aalisin ang imahe ng mahal na poong Jesus Nazareno at ibabalik sa Quiapo Church. Okay, thank you so much. At mula naman sa TV5, si Mon Gualvez. Good afternoon po. Actually, yung tanong ko ho, regarding lang sa mga mamamasan or sabihin natin yung deboto kasi kanina nabanggit ho yung mga kabataan, talagang we are somehow saying na wag na sila talaga sanang sumampa and most of the casualties are coming from this kind of age range. Pero not to discourage lang them, ano ho bang pwede nilang gawin? Kasi nga baka ma-discourage naman like yung mga kabataan gusto rin talaga mamanata at gusto rin talaga masimulan yung ganitong klaseng debosyon. Gaya po ng binabanggit ng ating mga kaparian, ang tunay na pagdiriwang ho ng kapistahan ay ang pagsimba. So sana ho ay encourage natin ang mga kabataan, turuan natin sila ng tamang pagdiriwang ng kapistahan ay hindi ang pagsalang sa prosesyon, ang pagsampa sa andas, bagkus ay ang pagsimba. Kung talaga pong ninanais nating maagang maturuan ng mga kabataan sa pagsalang sa ating traslasyon, pwede ho natin silang simulan doon sa paghila ng lubid,
sa pagwawagayway ng mga panyo at tuwalya. Huwag na muna nating isalang dun sa sasalya sa likuran dahil katawan sa katawan po yung isinasalya natin. Huwag na rin muna natin silang turuang sumampa. Hayaan na muna nating masanay ang kanilang katawang lupa sa pisikal na kahirapan ng pagpaposisyon. Thank you, sir. Question lang po sa security force or sa sa police or sa MMDA, don't know. Pero last year, may mga nagtangka humbuwagin yung pinaka-human barricade na humarang po sa may Ayala Bridge, if I'm not mistaken. Paano lang po this time, kung sakali po may magpumilit pa rin talaga na salubungin, marami ho tayo announcement ngayon na talagang we are telling them na huwag hong gawin yun, pero baka lang may magtangka at gawin po ito. At isunod ko na rin po yung follow-up question doon, kung may mga sasabay na mga rally, if ever, different activity other than this kind of translasyon, paano ito haharapin? Thank you po. Mike. Unang-una po, tuloy-tuloy po yung palawagan natin sa mga deboto po natin na pupunta na sana po ay sumunod sila doon sa ating pong mga ipinagbabawal, doon po sa ating mga itinalaga na lugar na kung saan ay bawal sila. So yung pong unang pag-uusap natin. Ang pangalawa po ay mas patitibayan po namin yung seguridad o yung aming pong pagkalat ng tao dun sa mga area kung saan pagbabawalan natin na makapasok yung mga deboto natin. So, nung nakaraang taon po, talagang may nagpumilit at may nakalusot doon po sa Ayala Bridge. Iwasan po natin na mangyari ngayon yan. Ngayon, kung ma-overwhelm po yung ating mga kapulisan, at masyadong marami yung mga deboto, kaya nalaman po natin sila, pero i-guide po natin sila na i-clear pa rin yung loob po ng Ayala Bridge kasi very crucial, very critical po yung lugar na yan na kung saan, kung may ipon dyan, ang napakaraming deboto, nabanggit po ni Sir Alex Irasga kanina, na dyan po tatagal yung procession natin. Sa mga rally naman po, na-consider po natin ang senaryo na maaaring magkaroon ng rally. At meron din po kaming mga kaukulang preparasyon at plano kung magkaroon man po sakali ng rally. Salamat po. Okay, thank you so much. At next, Father J. Go ahead, Father. Okay, napakaganda po ng sinabi nila kay Alex na talagang ang misa po ang pinakamataas na uri ng pagsamba, pagdasal. Hindi mo pwede ikumpara ang 10 oras mong prosesyon sa 1 oras. Kahit 24 oras ka magprosesyon, magpagulong-gulong ka doon, hindi mo kayang tapatan ng 1 oras o 45 minutes na misa. Okay po? However, on the other hand, kinikilala po natin, we recognize that some Catholics talaga po nakakaramdam sila ng a little consolation kapag nakakahawak sila. Nakakahawak sa imahe. Kaya sa ibang mga simbahan, sa inyong mga patron, we acknowledge that. Kanya-kanya naman po tayo Hindi natin naalis yun. Kaya nga po, may mga ihos na nandun sa tagiliran ng andas. Yung pwede magawa ng kabataan, maghagis kayo ng panyo. Yung mga ihos, sasaluhin yun, ipapahid doon, ibabalik sa inyo. So, hindi mo kailangang umakyat doon sa mga balikat at ulo at abutin yung imahe. It's an option that we are giving, para hindi na kayo masaktan. From the outside, ibato ninyo, magagaling po yan. Ako nga, nagkakanga ako dyan sa mga use na yun. Paano na ibabalik yung panyo doon sa humagis sa kalalong ko? Siguro 3 mata niyan. 4, hindi ko alam. Meron silang 6 sense. Pero alam po nila, nasubukan ko na nung nakaraan, na ibabalik pala talaga. Yun po ang isang paraan po yun. And then always say, yung imahe po ng Nazareno, 364 days na dito pang simbahan ng Quiapo. Hindi nyo kailangan makipagkompetensya sa 8 milyon. Only 1 day lang yan nawawala na pupunta dun sa So why don't you come here in the ordinary day, very solemn,
Inyo yung Nazareno, yakapin nyo yan kung gusto ninyo. Walang pipigil sa inyo. You can always come here and always welcome. By the way, simbahan po ng Quiapo 24/7. Any time of the day, any time of the night, nagising kayo, you feel so dry and empty, come to Quiapo. The doors are open. The church is so secured with all the CCTV cameras. We have the security personnel, and you can always pray very solemnly sa loob ng simbahan po. Salamat po. Maraming salamat, Father Jade Licuanan. At ngayon sa ating list, si Mr. Ian or Ian Maghanoy. Please state your media entity. Check. Good afternoon po. This question is intended for the Catholic Church. By the way, I'm Ian Maghanoy of BNC. Anyone can answer po sa simbahan. May magiging karelyebo po ba yung mga designated na ihos na nakatayo doon sa andas? Paano po ba yung magiging proseso ng pagbabantay po nila doon? Kasi we expect that the whole time andun po sila. Thank you. May 6 po na grupo ng ihos. Meron po kami tinatawag na torno ng 6 na ihos. Ang una pong torno ay sa may National Museum. No? So doon pa lamang po makikita na ninyo ang palitan. Again, yung mga ihos pulis po ay mga ihos ho yan. Hindi ho yan nandyan dahil sila ay pulis. Matagal na ho namin itong ginagawa. And medyo magkakakilala ho kami. Alam may mga senyales ho ng pagpapalitan ng salang sa andas. Follow-up question lang po. Mga ilan po yung total number of ihos na ito sa na grupo? Libo po kami. Libo-libo po yan. Kaya hindi ho lahat ay nakakasalang. At a given time, 8 ang nakasalang sa isang gilid at 8 ho sa kabila. No? So 16 po yan. Yun ho yung inaatasan. No? So ito ho ay pre-chosen na at meron ho parang kami ay bigayan din every year. Nagbabago rin ho yung mga sumasalang. Last question na lang, sir. Is it safe to say na kaya hindi po pinalitan yung forma ng andas this time around dahil proven and tested na po yung forma nito coming from last year? Thank you. Based on 2 years, napansin ho namin yung malaking pagbawas ng mga tao sa andas. No? Yun hong 2024, mga 40 na lamang ho yan, 40 to 50. No? Ito ho, mga nasa 20 to 30 na lamang ho yung nakaraang taon. No? At napansin ho siguro ninyo, sa mismong harapan ng andas, wala na hong nakukuhang tumayo. So wala na ho talagang nakakaharang sa ating imahin. No? Ang mga tumatayo na lamang po ay yung nandun sa gilid at yung mga sumasampa sa pinakabubungan ng andas. No? Yan ho yung mga lumulundag doon sa mga canopy. No? And hopefully with the integration ho ng mga ihos police sa ibabaw ng andas, sa buong ruta ng prosesyon, baka ho mas masikap nating mapabilis. Based on experience nyo kasi, pag sinisimulan namin ang prosesyon from grandstand hanggang makatawid doon ng Ross Boulevard yan, at binabalik namin dito sa simbahan, ang mga pinasasalang ho namin yan ay mga ihos police. At doon ho namin na-observe na walang sumasampa pagka mga ihos police na ho yung mga nandun. Meaning may dobleng respeto sa kapwa ihos at sa mga kapulisan na ihos na nandun sa ibabaw. So we hope na mas mapigilan natin ang mas dumaraming sumasampa. But the design itself, yes, malaki-laki na ho ang improvement natin as compared to the pre-pandemic stage. No? Na mas maraming ang deboto na nasa ibabaw. Maniwala ho kayo sa hindi, umaabot ho kami sa 100 dyan nung araw. No? Hindi na ho nakikita ang mahal na senyor. Ngayon ho, nag-iisang senyor na nasa ibabaw at nakikita ng milyon-milyon. Just to add in po, no, ang naitalang pinakamabilis na pag-usad ng translasyon ay nung unang inintroduce ang andas. Ito ay 14 hours. So kaya yung sa tanong mo po ninyong pagtutuloy na ba ang andas, definitely we're going to continue that. Kasi nga sa pamamagitan ng andas, naitala ang pinakamabilis na prosesyon sa kasaysayan.
14 hours. Okay, next reporter po natin from GMA, si Ms. Maris Omali. Good afternoon po. Father, tsaka ASEC clarification since you've already clarified earlier na yung super flu, hindi naman masyado maraming cases and hindi naman gaanong kadelikado. But still, we've seen a lot of cases, mga kakilala namin, na meron talagang mga tinatrangkaso, nagkakasiko, nagkakaubo. So given that situation, is it still safe to still kiss the Poong Jesus Nazareno? Kasi Father, kanina you mentioned that okay lang humalik, punasan, pero still, merong ganong sitwasyon. And nakalagay din po kasi dito sa do's and don'ts po ninyo, wala pong hahalik. So ano po ba talaga ang gagamitin natin, Father? Tsaka, Actually, yung kinlarify lang natin nung kanina, yung regarding sa pahalik. Kasi in the old years, talagang nakakahalik. Pero ngayon, ang itsura po ay mataas. So, hindi ito mahalikan. Kasi that term na ginagamit na halik, ang perception nga natin is talagang bawat isa humahalik. Pero ang generally po dyan, basta mahawakan mo kahit ang iyong kamay, we coined it pahalik already. Pero ngayon kasi ang disenyo, hindi mo maaaring talagang mahalikan sa pamamagitan ng labi mo. Talagang aabutin mo dahil medyo mataas, so there's no choice but to touch. So, in other words, parang ano ba ang mas i-advise natin? Well, we understand the design kasi hindi ko pa po nalalapitan ngayon. So, ang last na nakapunta ko dun sa Poon, nahahalikan talaga siya. But as you've mentioned, Clear naman dato, sabi sa ng ating hanay sa DOH, kung sakaling may sakit, may nararamdaman, wag nang manghahas na unang-una humalik, no? Definitely, kunwari, di ba, may mga sipon or may mga ubo, pwedeng mag-face mask. Pwedeng hawakan na lang. Definitely, wala naman sigurong transfer na magaganap. Usually, ang transfer na nagaganap pagka umuubo, saliva, and acquire ito. At the same time, sabi nga po namin, may mga volunteers tayo doon na nililinis. Naglalagay ng alcohol dito po sa ating imahe para ma-ensure yung kalinisan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. ASEC, thank you, Father. ASEC, what health concerns and risks should the devotees be most mindful of for them to really make sure that they follow the health protocols? Okay, unang-una, we would like to comment nga rin ang ating simbahan na yung kanilang mga ginagawang preventive measures naman, lalo dyan sa pahalik ngayon, na tapos nililinis ka nyo, would help a lot na ma-prevent yung spread ng, lalo itong mga ganitong sakit na flu, mga airborne, ganyan, okay, saka mga droplets, infection, malaking tulong yon. And ito nga kasi, since this is a big crowd, so kahit na anong sakit na could be transmitted through airborne, okay, droplets, yun, malaki yung chance nga talaga na ma-spread yon. Kaya, ang sinasabi po natin is, sana yung may mga sakit na, no, lalo yung ganyan, huwag na nga lang pumunta. Kasi, kailangan ipag-isang-alang-alang din natin ating mga kapwa Diba? Dahil siyempre, ang dami magdadagsan yan, crowded area, the spread infection will be fast talaga. So, yun. Pero yung mga deboto talaga, hindi mo mapigilan kaya mag-mask. But it doesn't also prevent the others, no, na to also wear mask. Kasi kung gusto nilang talagang makasiguro, no, but it is not really, it's encouraged na lahat mag-mask. Kasi ayaw naman natin yun, no, mangyari, no. Ayaw natin maisip ulit yung COVID pandemic noon. Kasi wala naman yung ganong sitwasyon ngayon. So, yun lang, malasakit sa ating kapwa din na kailangan, wag na tayong pumunta kung meron tayong nararamdaman. Thank you, ASEC. And one last, Father Liconan. We understand, you mentioned a while ago na 364 days naman po, nandyan naman po ang imahe ng Poong Nazareno at inyo ang Nazareno. But of course, iba pa rin yung, siyempre, yung kapistahan. And how can you strongly emphasize to the most devoted
Nazareno devotees that the blessing and the spiritual meaning is still the same when they come on the feast of the Nazareno and the other 364 days. But it is still the same. And also to stress enough that although sinabi na po ni Sir Alex kanina, that given this theme, dapat siyang itaas at ako na may bumaba, that you can still express your devotion from below instead of going up and climb the andas. Actually, ito po yung ginagawa na for many years, even before I came here. Many rectors prior to me, yun na po ang ginagawa as a form of formation. Catechism, we are investing so much on the formation and catechism ng mga devotees. Kasi alam naman natin, kaya minsan hindi masisisi yung mga non-Catholics, ano ba yan, sinasamba nyo na. Kasi nga naman, amin naman natin, meron din kakulangan sa pagkakabatid at pagkakaunawa itong mga deboto. Ano po? Kaya it's always been, it cannot happen overnight. I mean, if this is happening for many years, still until now, we are continuing and consistently catechizing our Catholics, devotees of Nazareno or not, doon sa kanilang pananampalataya. So let us be extra patient. We are being patient. Although on our end talagang lagi po double triple effort namin na yung ating expression of touching and going up the andas is a form of worship for others, pero patuloy po natin tinuturuan na yung mga most essential, no, which is the sacraments. Sacramental po kasi yan eh. Ito sacraments are the ways of receiving the graces of God. Ano po? Yan po mga sacramentals po yan, yung mga imahe, yan po. So, we are trying to clarify these things to the Catholic faithful po. And yun nga, I heard this very beautiful phrase, no? Tayo pumunta para sumamba, hindi sumampa. Pakaganda, no? So, I think we have to be extra patient. And of course, if I may say this, I'll take this opportunity na po. Kasi lagi yung sinasabi to, magsimba na lang kayo, magsimba kayo. Well, as of now po, I witnessed sobrang punong-puno po ang simbahan ng Quiapo. Punong-puno. Sabi nga nila, yung atin sa misa, nandun nagsisimula sa Plaza Miranda, it will take you 2 masses, 3 masses, bago ka makapasok ng simbahan. Ang haba ng pila. So what we're doing right now, if you go to the church right now, may mga boxes ngayon. We are introducing something here. Sa loob po ng simbahan, mayroong mga red floor tapes. Red. We are instructing our mass goers to stay inside the boxes, the red boxes. Bakit mayroong red boxes? Para mag-provide ng emergency lanes doon sa loob ng simbahan. Para kapag may nahilo, may dadaanan, mapupuntahan ng wheelchair, at the same time, maaabot ng komunyon. Would you believe, yung mga lay minister po natin, sa sobrang kapal, Mayor, kailangan nilang i-lay up yung sorry for the word, no? I-lay up yung katawan ng Panginoon. Kasi sobrang kapal, layo-layo. That's not the way of, the right way of receiving communion. Kung di naman to nila aabotin na gano'n, nagagalit naman yung mga mass goers. So what we do, strategically, nilagay namin yung mga lanes, open lanes, no? Para yung mga lay ministers can go around at hindi na kailangang i-lay up yung katawan ng Panginoon. It also, we also made something outside of the church. Doon po sa Plaza Miranda, we now have naman 6 sections naman. And we are making use of the orange bollards to define yung 6 sections. So our mass goers are encouraged to stay inside the 6 sections ng Plaza Miranda for them to say, and again, it will provide access, emergency lanes for whatever happens. And also, ang maganda po rito, ang laki-laki po ng LED natin sa harapan sa Plaza Miranda. And we yesterday installed 4 more speakers facing the Plaza Miranda. So para ka ng
Actually, nagsisimba ka na doon eh. I remember sa Dubai po, that's the record holder, ano? Dubai, simbang gabi has 30,000 mass goers in a single simbang gabi. For 9 simbang gabi, 30,000. Kayang-kaya nilang i-manage yun. Alam niyo, pangharang lang, yung police line, ni walang bollard na malalaki. Pero Pilipinos can actually comply with some rules, no? Kailangan mo pumunta pa tayo sa ibang bansa para sumunod. So, we trust the Filipinos na after some time, kung paulit-ulit, will be more disciplined and observe these things for the safety of all. By the way, it also applies to both sides. Ang Plaza San Juan po, magkakaroon pa rin ng sectioning, 4 sections on that side, and another section along Quezon Boulevard. May sectioning po ng mass goers, all for us to provide emergency lanes, access lanes, para sa tatanggap ng pagdidistribute ng Holy Communion. Please, try to look inside the church later. Makita niyo po yung mga ginawa natin na red tape ang tawag ko, no? Pero yung floor, yung tape floor, agalit sa akin mga yan, mga red tape. Hindi pwedeng kabanggitin dito yan. Red markings. Yan, red markings po sa floor. Hopefully, dumating ang time, hindi na kailangan ng red marking na yon. Alam na ng tao. Ganun naman yan eh. You'll just have to get used to it. Thank you po. Hello. Dagdag lang po doon sa problema ng kontaminasyon. Yung pahalik ang isa sa pinakamadaling problema. Kung meron ho kasi talagang may sakit sa mga deboto, imagine niyo ho, pagka kami ay nagproposisyon, halos naghahalikan ho kami dyan eh. Dikit-dikit ho yan, wala ho kaming face mask, wala kaming proteksyon. So ang pinakatama ho sana talagang solusyon sa problema na yan, kung meron kang nararamdaman, kung meron kang underlying condition, kung meron kang nararamdamang pangangati ng lalamunan, sipon, ubo, o di kaya naman ay para ka bang nilalagnat o nasisira ang pagdumi, huwag ka na munang sumalang. Huwag ka na munang pumila sa pahalik dahil malamang ikaw ay may dinadalang problemang kalusugan na maaaring makahawa. So ang pakiusap po sana namin sa lahat, maging proactive po tayo rito. Kung meron kayong nararamdaman, pwede ho kayong magsimba sa pamamagitan ng telebisyon, sa pamamagitan ng social media. Ang mga kapatid natin sa ibang bansa, nagsisimba sa pamamagitan ng Facebook, sa pamamagitan ng YouTube. So pwede ho yun. Pangalawa, yun naman hong problema ng hindi sumasampa, hindi humahawak. In fairness naman po sa simbahan, patuloy hong pinalalakas ang pananampalataya, no, ng ating mga kapwa deboto. Para ho sa kalaman ninyo, si Father Jade introduced last year, no, kung di ako nagkakamali, November ho ito, nagkaroon ho ng kauna-unahang pambansang komperensya ng mga balangay sa buong bansa. No? Ito ho ay ginawa namin sa Pasay, kung saan ho pinapaunawa na ang mga tamang aktitude, ang tamang pananampalataya, ang tamang pagdedebosyon. So sana ho ay patuloy na isabuhay ng mga deboto at ng mga nananampalataya ang mga patuloy na itinuturo sa atin ng simbahan. Okay, thank you so much. At one last reporter and one question po from IBC, Harley Valbuena. Hi, good afternoon po. Sir, I think you're the one who discussed it earlier, but anyone can answer by the way. Yung po mga tulay na daraanan ng Andas, will these be closed just for vehicles or will these also be closed for foot traffic? Meaning yung mga deboto na naglalakad, hindi makakasunod sa Andas kapag nag-pass through na sa mga tulay. Ang tawag ho natin dito ay close open na mga tulay. No? Kapag wala pa ho ang Andas, nakasarado ho ang tulay ng Ayala at ng Carlos Palanca. Pero oras ho na makatawid na ang Andas, bukas na po ito sa lahat ng mga deboto. Meaning, pwede ho kayong sumabay, pwede ho kayong sumunod, wag lang ho nating unahan ang ating mahal na Senyor.
Sir, baka may details na lang po sa pabihis. I think today din po yata. Ang pabihis po natin ay magaganap sa ganap na 1:30 ng hapon. Okay, thank you so much sa ating media partners at sa ating po mga panelists sa ating press con ng Nazareno 2026. At tayo po ay nagpapasalamat at good luck sa ating po press conference. Siyempre, may prepared lunch po